May Mio gear nga dinala dito sa shop dahil bigyan na lang daw itong tumirik sa biyahe. At kahit anong gawin nila, hindi nila mapaandar yung Mio gear. Nalubog na nga rin daw to sa baha dati pero nagamit pa rin daw naman. Kaya naman napagdesisyonan niya ng palitan ng black set, 59mm na steel bore, stage 1 ng cams ng Kyobo, valve spring at injector at dito bubuin sa Bigay Garage. Pagkabaklas ko nga ng cover guys, mukha namang malinis yung makina niya dahil makikita nyo naman sa head, wala masyadong bakas nung mancha ng langis. So, ibig sabihin magandang langis yung ginagamit niya dito. No? Pero wait nyo lang, makikita nyo yung dahilan bakit ayaw mag-start ng motor niya. Dito nakita ko na medyo okay pa nga yung black set niya. Okay pa rin yung sigunyal. Sa black niya is may konting kayod lang. Pero alam ko under pa rin yan kahit konti lang yung kayod. Pero possible nga na may history na siya ng overheat. At ito talaga yung pinakadahilan bakit ayaw niya mag-start. Kasi punong-puno na ng carbon deposit yung kanyang chamber. Lalo na sa may bandang spark plug. Mukhang sira na nga rin yung spark plug niya kaya talagang ayaw mag-start. Pero dinala nga niya yung motor niya dito para kargahan. Kaya ipoport na rin natin yung kanyang head. At dahil lumaki na nga yung sukat ng port ng kanyang intake, syempre imamatch din natin siya dun sa kanyang manifold. So kailangan pareha sila ng size, no? So ipoport din natin itong manifold. Hindi ko na nga na-videohan yung mag-port ko dun sa manifold. Kaya diretso na agad tayo sa pagsalpak ng mga pyesa. Let's go! Dito makikita nyo nga yung mga isasalpak nating pyesa kagaya niyan. Stage 1 na comes from Kyobo, stock head na nakaport, and syempre yung kanyang black set na 59 steel bore. And syempre valve spring. So bago ko pala isalpak yung black set niya guys, pinahoning ko muna to sa machine shop dahil nga steel bore yung kanyang pyesa. So syempre maganit yung piston sa black kahit wala pang mga piston ring. So mura lang naman yung pahoning, 300 pesos na malapit na machine shop dito sa amin. Magpapahoning ka lang naman kapag steel bore yung black set na gamit mo. Pero kapag chrome bore, hindi na kailangan. After ko nga makabit yung black at piston, medyo na-curious ako. No? Kasi nung naka-TDC ito, sobrang umbok ng piston sa black. Kaya medyo napaisip ako na baka masyadong mataas yung kompresyon. Kaya mamaya susukatin natin yan kapag nasalpa ko na yung head. And syempre, check din natin yung valve kung tutukod ba sa piston. So kapag tumukod yan, ibig sabihin, magpapamachine shop ulit tayo. Pero bago yan, kakabit muna natin yung mga bagong valve spring. Gamit ang proper tools. Lilinisin ko na rin yung chamber at hahasahin ko yung mga valve. And then after nun, salpak na lang. And then check kung tutukod ba. Nilipat ko na rin pala yung bearing ng stock cams sa bagong cams, pati na rin yung decom. All goods pa naman yung bearing kaya di na kailangan bumili ng bago. At dito sasalpa ko na nga yung head at syempre gagamit din tayo ng proper tools pang higpit ng stud bolts. Tukod check. Safe naman, walang tukod at nasa eksaktong timing din. Kaya all goods. After makabit na injector, valve clearance naman. Meron kasing tamang lip dito para sa S1 na cams. Chinek ko ulit kung tutukod ba yung valve kasi nga bago na yung clearance. And ayun, safe naman, all goods. So ngayon, susukatin natin yung compression ratio. Gagamit tayo ng buret. At yung gagamitin natin dito is yung gas. Galing pa yan sa Morak guys. Blaze na gas. 50 ml yung sukat nung buret natin na gagamitin. And syempre, kailangan nakatayo yung motor para masaktong puno natin yung chamber at aalog-alugin natin para lumabas yung hangin at mapuno ulit natin. Nung mapuno nga natin, ito yung lumabas na sukat, 14.9. Pero bago natin sukatin yan, papakita ko muna sa inyo yung pinaka-eksaktong cc ng motor. 59mm na black set. Yung stock stroke ng Mio gear is 57.9. Syempre, 1 cylinder. So, ang eksaktong cc is 158. So, ngayon, susukatin natin yung compression ratio. So, ang pinakasukat ng chamber at piston is 14.9. At dito ay may pinagkaibang sukat naman pagdating sa spark plug thread. So, kapag short thread, 0.6. Pag long thread naman is 0.8. So, short thread yung Mio gear, 158cc. So ito ang lumabas, 12 compression ratio. Mas mataas ng konti sa stock. So medyo may power tong motor na to. Medyo lang naman. Touring set lang ba? Ito makikita nyo naman yung langis ng motor. Medyo maitim na talaga siya. Kaya gagamit tayo ng magandang langis para dito na ginagamit din namin talaga sa mga kargadong motor. S-Oil. 10W50 para sa kargado and 10W40 para sa mga stock na motor. Ngayon sasalpak na natin yung pinaka chassis at kaha ng motor. And iti-testing natin. Pero saglit lang kasi gabi na dito guys sa amin. Test fire muna bago natin salpak yung mga U-box. Hindi kaya ng push start.
Lobat ang battery. Ayan. Ay, putik. Hindi pa nakakabit yung ano guys, yung spark plug. Sorry. So kinabukasan, bumili tayo ng bagong spark plug. Kasi yung kinabit natin is gamit na. Pati bagong spark plug cap kasi nga yung stock niya is busal-busal na rin. And syempre may pa-previous tayo sa kanya. Lalagyan natin ng oil catch can, yung kanyang breather. Kasi nung dinala niya to guys, walang nakalagay dyan na hose sa breather. Kaya medyo maingay pag naka-open yung breather. And after niyan, ginamit ko muna pambili ng pyesa. Bumili ako ng TPS kasi nga naglolo ko yung minor niya. Actually wala siyang minor. Pumupugak-pugak pa. Pero kapag na-drive mo na, nawawala naman. So nung masalpa ko yung bagong TPS, ayun, positive TPS nga yung sira niya. Chinek ko na din kung gumagana ba yung rectifier niya or regulator. All goods naman. Medyo mataas lang yung minor niya. And ayun, tinesting na rin natin. And ayun, all goods na kinuha na ng may-ari. Braking niya na lang ng 700 kilometers and change oil. All goods na. Pero one thing lang, about to go down.